Okay, so handa na po ba tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Di ba, buksan po natin ating mga Biblia sa aklat ng Matthew chapter 4, verse 18 hanggang verse 20. Nabasahin ko po mula sa English Standard Version. Sabi po ng verse 18, while walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers' men. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Immediately they left their nets and followed him. Again. And going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and called him. Immediately left the boat on their father and followed him. Pagpalain ng Diyos ang kanyang nasaya. Praise God. Now, last Sunday, ang ating kong topic is about being or be found in Christ. That means that we are no longer trying to make our own way towards God. Yeah? Na ibig sabihin ko, hindi na natin kailangan gumawa ng ating sariling paraan para makalapit sa Diyos. Di ko ba? Ang kailangan lamang natin ay masumpungan tayo doon sa ating Panginoon Jesus. Because it is the only way back to the Father. Now, after po doon sa ating pag-usap, sa ating topic po, ay konting recap naman, ay mayroon po tayong dalawang point na ating pinag-aralan. Una, yung be found in Christ is living spiritually in Christ. Ito ay ang pamumuhay spiritually sa ating Panginoon Jesucristo. Now, living spiritually in Christ is consider everything a loss. I-consider natin ang lahat ng bagay na ito ay pagkawalan, or be spiritually minded, or stay spiritually focused. Dapat naka-focus tayo spiritually. And the second one is living in the righteousness of God. Bakit sinasabi natin na tayo mamuhay sa pagkanalan ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos? Dahil ang ating katuwiran ay basahan lamang sa harapan ng Diyos. Our righteousness is a filthy rags in the sight of God. That is why kailangan natin mamuhay ayon sa katuwiran ng ating Panginoon Diyos. So ang pamumuhay ayon sa katuwiran ng Diyos, it means about being in right standing with God. Dapat nasa tamang katayuan tayo sa ating Panginoon. At mga kapatid, Christian life is not just simply found in Christ, but we must live with Him. Ang Kristiyano buhay ay hindi lamang simple na masumpungan tayo kay Kristo. Dapat din tayo ay namumuhay kasama ni Kristo. Can you see that? At ito po yung ating topic this morning is about living with Christ. Living with Christ. Ito ay pamumuhay kasama si Kristo. Ito po ay isang tawag na tayo ay lumakad kasama ng ating Panginoon Jesus. Kaya siya na. Now, gusto ko lang balikan yung preposition na between in and with, para hindi po tayo magkaroon ng kalituhan. So, according sa ating pag-aaral sa ating natin English, ay yung word na in, ang word na in is expressing the situation of something that is or appears to be enclosed or surrounded by something else. Diba? Yung binigay ko sa inyo na example. Ito tayo. Ito si Christ. At ito tayo. Pag sinabing living in Christ, and according to the dictionary, the word in expressing the situation of something, or it appears to be enclosed.
to be close. So, tayo ay nasa kay Kristo. Amen? Amen? Hallelujah. Ang the word live ay, ito daw ay ginagamit upang sabihin na isang tao o isang bagay ay nasa parihong magkasama sa isang lugar or gumagawa sa isang lugar. So, ito ang pagkakaiba. Ang in ay dapat nasa loob, enclose. Ang with naman, ito ay magkasama. Okay? Yan. Sila ay magkasama. Now, mga kapatid at mga minamahal, ang ating Panginoon Jesus was walking beside the Sea of Galilee. At doon sa kanyang paglalakad, nakita niya yung dalawang magkapatid na yung ating passage. Ito po ay si Pedro at saka si Andrew. At kung nakita ng Panginoon Jesus na sila ay naghahagis ng kanilang laban, sila ay tinawag ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus, "Come and follow me. I will make you fishers of men." So immediately, yung magkapatid ay sumunod kay Jesus. At patuloy na naglakad ang Panginoon Jesus kasama ni Pedro at saka ni Andrew ay muli nasukuhan ni Jesus ang dalawang magkapatid na ito po ay si James at saka si John na sila kapwa ay mga anak ni Zebedee. At sinabi ni Jesus, "Come and follow me." At kaagad-agad, iniwan ng magkapatid ang kanilang laban at kanilang tamay, sila ay sumunod sa ating Panginoon Jesus. Now, dito po sa passage nito, ito po ang simula ng ministeryo ng ating Panginoon Jesus. At si Jesus nagsimula ng kanyang ministeryo at tumawag siya ng mga tao. Particularly yung 12 tao. Ay initial doon, itong 4 na si Peter, Andrew, at saka si James, at saka si John. Now, tinawag sila to become disciples. Upang sila ay maging disciples. Upang sila ay matuto. Upang sila ay matuto at sumunod sa ating Panginoon. At alam niyo mga kapatid at mga minamahal, Jesus came to them while they were going about their everyday affairs. Kailan dumating si Jesus sa kanila? Noong panahon na ginagawa nila yung kanilang araw-araw na gawain. Diyan? So minsan dumarating ang ating Panginoon Jesus sa buhay natin. Kadalasan sa mga panahon na tayo ay busy. Inan? Lamisin. Dumating ang ating Panginoon Jesus sa kanilang buhay while they were working and earning for their living. Ilan? Kaya minsan kayo mga nag-work, huwag kayong magkaka, minsan sa gitna lang yung trabaho ay may pangungusap sa Panginoon sa inyo. Ilan? Marami po mga instances na mayroon mga professional na tinalikuran nila nilang profession. Isa na alala ko na narinig ko kay Sister Lily na kanilang kaibigan na mag-asawang doktor. May sariling ospital, iniwan ng kanilang profession at yung sariling ospital at nag-mission dahil tinawag sila ng Panginoon. So maraming mga tao na iniwan ang kanilang profession sa gitna ng kanilang pagiging abalas, kanilang trabaho, kanilang profession, tinalikuran nila upang sumunod sa tawag ng ating Panginoon Diyos. So He called me. At sabi ni Jesus, "Come and follow me." Alam niyo, ang mga tao ito, they were real followers of Jesus. Sila po ay mga tunay na tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Sila po ay tunay na committed sa ating Panginoon Jesus. Sila po ay tunay na dedicated na sumunod sa ating Panginoon Jesus. Kahit saan man sila dalhin ng ating Panginoon Jesus. Kanisihan? So God is looking for those people who are real followers of Jesus. Tunay na committed sa ating Panginoon Jesus. Sila tunay na dedicated sa ating Panginoon Jesus. Ito po ang hinahanap ng Panginoon. So God is in the business of calling people to Himself. Diba? Ang Diyos ay nasa business pa rin siya, nasa trabaho pa rin siya ng pagtawag ng mga tao palapit sa Kanya. Do you agree with me?
He called many people over different ages to serve Him. Magkaibang ibang panahon, patuloy na tumatawag ang Diyos. Tinawag ng Diyos si Abraham, pumunta sa Canaan, tinawag ng Diyos si Moses para iligtas ang bansang Israel mula sa pagkakalipin ng anito at kumalik doon sa promise. Tinawag ng Diyos si David mula sa pagiging shepherd upang maging hari ng bansang Israel. Tinawag si Paul ng Panginoong Diyos mula sa pagiging persecutor. So God is still in the business of calling people. Can you see that? At different places, in different ages, ang Diyos ay patuloy na tumatawag ng mga tao. Amen. Ito po yung aking prayers, Lord, reach up for young people for this generation. Lord, tumawag ka ng mga kabataan na tutugon sa iyong panawagan. Kasi inaksit po yung kuling ng Panginoong Jesus sa buhay po at the age of 15 years old, pinanggap na yun. Hallelujah. So Jesus did the same thing to them. He's doing the same thing. Wala akong pinagkaiba. Wala akong pinagbago. Ang Diyos ay nanatiling the same. He is doing the same thing in our time. He is calling people to follow Him and live with Him. Patuloy siya tumatawag ng mga tao na sumunod sa Kanya at mamuhay na kasama niya. Mga kapatid, nung tayo lumapit kay Kristo, nung tayo tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, the barriers between us and God has been broken down. Mayroong barriers between us and God. Mayroong pagitan, mayroong hadlang between sa tao at sa Diyos. But when we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, itong barriers, itong hadlang na ito was broken down. Do you agree with me? Hallelujah, was broken down. And God Himself lived in us. Namuhay ang Diyos sa atin. Kasama natin ang Diyos. At tayo, kasama natin siya at tayo kasama niya. Do you agree with me? Kasama natin ang Diyos. Live because of the Holy Spirit. Namuhay ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. In other words, we know God. And He knows us. Kilala tayo ng Panginoon. Kilala natin ng Diyos at kilala tayo ng Diyos. So, in other words, mayroon na tayong personal na relationship sa Panginoon. Can you see that? Hallelujah. Yung mga taong mayroon personal na relationship sa Diyos ay magsabing Amen. So we have now a personal relationship with God of the universe. So, hindi natin kailangan ng religion para tayo maligtas. Hindi natin kailangan ng sikha, anumang grupo, para tayo mapagbilang sa pamilya ng Diyos. What we need is a personal relationship with God. Ang church na ito, we are not promoting our need. The Family for Christ Church, we are not promoting religion, but we are promoting Jesus Christ. Pinopromote natin ni Jesus at yung ating personal na relationship sa ating Panginoon. Amen. But like in the other relationship, it needs to be nurtured and strengthened. So mayroon tayong personal na relationship sa Diyos, pero tulad ng ibang relasyon, ay kailangan natin i-nurture. Kailangan natin i-strengthen, kailangan natin palakasin, kailangan natin ayusin. Dahil kung hindi, it will wither and grow old. Can you see that? Dahil kung hindi natin palakasin yung ating, hindi natin i-nurture, hindi natin strengthen yung ating personal relationship sa Panginoon, it will wither. Ito'y mamamatay, ito'y matutuyo, ito ay manlalamig. Do you agree with me? At alam mo ba kapag ang isang relasyon ng tao sa Diyos ay manlalig at matuyo, ang tingin natin sa Diyos ay malayo sa atin. Kami sila. Ang tingin natin sa Diyos ay malayo sa atin kapag malamig yung ating relasyon. Kapag malamig yung ating relationship sa Diyos, at tingin natin ito ni nurture, at tingin natin sa Panginoon ay malayo sa atin. Tinabaga ang langit ay silent para sa akin. Dahil ang ating relationship sa Diyos
ay hinayaan natin mandating. At ang pinakamatindi nito mga kapatid, maaari pa nga tayo mahulog sa mga pag-ugali na hindi nakakapagbigay ng karangalan sa Kanya. Kasi siya we might even break into behavior that don't honor Him kapag hindi natin ma-nurture yung ating relationship to Diyos. Kapag mapabayaan natin yung ating relationship sa Panginoon. Kaya siya so ang bawat mananampalataya, every believers, pag sinabing believers, ikaw at ako, tayong mga tumanggap sa ating Panginoon, so tayo po na nag-establish ng relationship sa ating Diyos. Every believers get into spiritual trouble. They feel to live with Jesus. Tayo po ay magkakaroon ng problema kapag hindi natin magawa o mamuhay kasama ng ating Panginoon Jesus. Kaya siya kapag hindi mo kasama si Jesus, pag iniwan mo si Jesus, pag hindi mo minurture ay relationship sa Panginoon, magkakaroon ka ng problema. You will get into trouble. Hallelujah. Magkakaroon ka ng maraming problema sa buhay mo. Di ba? So, kapag ang ating buhay ay hindi natin kasama ang Panginoon Diyos, one day, we will wake up empty. Darating ang araw, kapag hindi natin kasama si Jesus, hindi tayo mamuhay kasama ng Panginoon Jesus, sa araw, igising ka na empty ang iyong buhay. Dahil dahil malinaw ang sinabi ni Jesus, apart from me, you can't do nothing. Kapag tayo wala sa Diyos, malayo sa Diyos, wala tayo magagawa sa buhay natin. Do you agree? So living with Christ is making it your constant aim. Dapat yung ating pamumuhay kasama ni Kristo, ito ay maging constant aim po natin. Ito ay dapat constant. Ito po yung lagi natin hanggan. Ito po yung lagi natin goal sa buhay natin. This is a call to walk with Him side by side. This should be our constant aim to live with Christ. To live with Jesus. Na araw-araw dapat ang goal mo na mamuhay ka, nakasama mo ang ating Panginoon Jesus. Hindi mo iiwan ang ating Panginoon Jesus. Now, there are two aspects of a life living with Jesus. Meron kong dalawang aspeto sa buhay na namumuhay kasama ni Kristo. Okay, two aspects of a life living with Jesus. Next Sunday, I will be talking about the advantages of a life living with Jesus. Yung mga advantages sa buhay na namumuhay kasama ni Kristo. Alam mo, mayroong advantages. Di ba? Kasi siya do you agree? May advantages sa mga Kristiyano na namumuhay kasama ni Kristo. Yun po sa next Sunday. Okay, so two aspects of a life living with Jesus. Number one, heading in the same direction. Okay? Or going in the same direction. Papunta sa parehong direksyon. Or tumungo sa parehong direksyon. So, ang unang aspeto sa pamumuhay na kasama ni Kristo, okay? Dapat parehong direksyon na ating pupuntahan. Sa pupuntahan ng ating Panginoon Jesus. Kanisinan. Alam niyo, ang highway mayroong two direction. Di ba? I give you an example, yung highway ng EDSA. Yeah? Yung EDSA. Itong side na ito is going to southbound. At itong area na ito going to northbound. Going to Pasay, Baclaran, and this one is going to Caloocan. Okay? So, mayroon pong tinatawag na dalawang direction. So, make sure that you are heading in the same direction with Jesus.
sa buhay natin, kapamilyahin natin na we are in the same direction with Jesus. We are not going opposite in the direction of Jesus. Hindi pa pwede na nandito si Jesus going to southbound. Nandito tayo sa kabila, going to northbound. Okay? Hindi pa pwede yun. So we must go in the same direction with Jesus. Make sure, tiyakin natin na we are in the same direction with Jesus Christ. Can you see that? Ang sabi ng verse 20, immediately, they left their needs and followed Him. Now, sabi ni Jesus sa mga disciples, come and follow me. Ang sabi mo dito, immediately, they left their needs and follow. Sunod. That means we go in the same direction with Jesus. Sila po ay lumatad sa kakalihong direksyon ng ating Panginoon Isus. Kami siya, Jesus had not already begun His ministry. Did He want disciples to join with Him? That means we have to change direction. Kailangan magbago sila ng direksyon. Ang kanilang direksyon ay going to ano? So, sa laot, papunta sa laot. Sabi ni Jesus, come and follow me. Nagbago agad sila ng direction. Ang kanilang pinili ng direction ay yung direction katulad sa direction ng ating Panginoon Isus. Kaya siya, hallelujah, they had to give up what they were doing. Give up, kailangan nila give up ang kanilang ginagawa. Kailangan nila i-give up ang kanilang landas, ang kanilang mga plano, at sumama sa ating Panginoon Isus. Amen. Sabi ng Bible, ginawa nila ito immediately. Simply immediately. Kaagad-agad, di ba? Kaagad-agad nila ginawa yung pagsunod sa the same direction ng ating Panginoon Isus. Now, heading in the same direction with Jesus. It requires action. Ang pagpunta sa same direction ng ating Panginoon Isus, kailangan ng dalawang hakbang, dalawang action. Ano po yun? Number one, is going with Jesus requires a change of direction. Alam niyo kung bakit kailangan natin mag-change ng direction sa ating pagsunod sa Panginoon Isus? Sapagkat lagi opposite ang ating ginagawang hakbang. Amen. So we need to change. Dahil ang ating direksyon na lagi natin tinatahak ay yung direksyon na gusto natin. Amen. Hallelujah. Yung direksyon na gusto natin, ninanais natin, pero ibang direksyon ng Diyos. Kapag alam mo na yung direksyon ay iba sa direksyon ng Panginoon, kailangan mong baguhin ang iyong direksyon. Otherwise, mapapangamat ka. Can you see that? Sapagkat ang mahal ng Diyos ay hindi kanya ililih sa kapamatan. Hindi kanya dadalhin sa kapamakan. Hindi kanya dadalhin sa kasawian. Hindi kanya dadalhin sa kabiguan. Ilan? Dadalhin ka sa buhay na lalap ang kasiyasiyan. So alam mo, yung buhay ay wala ng kasiyahan, wala ng satisfaction, wala ng improvement. O ang tingin mo sa iyong buhay ay wala ka ng pag-asa. Go to the direction of Jesus. Can you see that? Change your direction. They were fishermen. They go and now they would go and be a fishers of men. Sila po ay mga mamalakay ng isda at kailangan ngayon sila ay magbago ng kanilang direksyon upang gawing mamamalakaya ng tao. They were in their comfort zone. Nasa comfort zone sila. Master sila sa kanilang trabaho. No? Kabisado nila lahat. Anong oras sila pupunta sa laot? Yun lang yung mga mangingisda. Yung mga mangingisda, alam nila kailan sila pupunta, yung buwan. Alam nila yun. Expert sila noon. Alam nila yung karet, kung gaano kalakas. Alam nila kung saan sila maglalatag ng kanilang laban. Expert sila noon. Okay? But, ngayon,
kailangan nila magbago ng direksyon. At ang kanilang direksyon ay yung direksyon ng ating Panginoon Jesus. At make sure, mga kapatid, na yung direksyon nyo ngayon ay sa direksyon ni Jesus. At kung hindi tama yung direksyon mo at hindi naayon sa direksyon ni Jesus, you have to change your direction. Kasi na, baguhin mo ang iyong direksyon. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na ng daan. Hallelujah! Magbago ka na ng das. Yun po ang kailangan natin. Kung hindi na sa tama, huwag mo ipagpatuloy yung direksyon na kung hindi tama. Kung alam mo, mapapahama ka. Kung alam mo, magbibigo ka. Kung alam mo, magiging kasabihan ang magiging resulta sa buhay mo. Huwag mo ipagpatuloy yan. Baguhin mo yan. Amen. Pag-isip ka, magkakaroon natin ng direction. Change your direction. Diba? Hallelujah. Nagbago ka sa iyong direction. Amen? Huwag mo pang hinayangan yung kasimpulan mo ng maling direksyon. Di mo ba? Amen? Huwag mo pang hinayangan na mahaba na malayo ka na sa iyong journey. Pero alam mo mali naman yung direksyon mo. Huwag mo pang hinayangan yun. Di bago magsimula ka ng panibago, basta alam mo yung direksyon mo ay papunta sa direksyon ng ating Panginoon Jesus. Can you see that? And the simple action that we need to take, hallelujah, to go in the same direction in Jesus is going with Him. That means, requires giving up of something. To go with the same direction, going with the same direction with Jesus, it requires giving up something. Amen. Ito ay nangangailangan ng pag-give up ng mga bagay sa buhay natin. So, if you are going with Jesus, it means giving up something. So, the question right now is, ano ang dapat natin i-give up sa buhay natin? What do we need to give up? If going in the same direction with Jesus, that means giving up something. Ano ang dapat natin i-give up? What do we need to give up? Hallelujah. Ano nangyari kay Peter at saka kay Andrew? Ano mayroon sila? Lambat. Di ba? Ano mayroon sila? Bangka. Yun ang mayroon sila. Kung sila tinawag ni Jesus, and they wanted to go with the same direction in Jesus, they give up something. Ina, kanilang lambat, yung kanilang bangka. So sa buhay natin, what do we need to give up in order to walk with Jesus under His leadership? Ano ang kailangan nating talikuran para makalakad kasama ni Jesus sa ilalim ng kanyang pagmumuno? Number 1, sin, kasalanan. Amen? Amen? Kaya siya. At sa kasalanan, wala po itong hindi po nire-rating ng Diyos ang kasalanan. Basta kasalanan. Amen? Kaya siya. A lot of people like to try to put one foot on this side and the other foot on the other side. Di ba? Kaya ba natin yun? Na lumakad yung kabilang paa sa nandito, yung kabilang paa nandito? Subukan mong lumakad. Amen? So, we are trying to put one foot in God's kingdom and foot on the other foot in this world. Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos, mayroon dalawang opposite direction. Laging mayroon dalawang opposite direction. Okay? Ina, total opposite direction. Iba yung direksyon ng Panginoong Diyos sa punta noon. At iba yung direksyon ng mundo. Lagi silang sama.
Maaari po ba tayo lumakad na ating kabilang paa nasa kariyan ng Diyos? At yung ating kabilang paa nasa kariyan ng mundo? At yung kariyan ng Diyos ay papunta doon? At yung kariyan ng mundo papunta doon? Hindi natin kaya yun. Kaya sila, do you agree with me? So sabi ko ni Billy Graham, in life you have a choice. You have to choose between two roads. One leads to God and the other leads away from Him. So sa buhay lang natin, sabi ng isang evangelist, Billy Graham, na kailangan natin mamili ng dalawa. Daan. Ang isang daan ay magdadala sa ating papunta sa Diyos. At ang isang daan naman ay maglalayo sa atin mula sa Diyos. Ilan? Hello? So, mga kapatid, ang tanong, does Jesus welcome all kinds of people to walk with Him? Even the sinners? Of course, the answer is yes. Walang pinipili ang Diyos. Kaya sila, welcome ang lahat ng tao na sumunod sa Kanya. Welcome ang lahat ng tao, ang lahat ng klaseng mga makasalanan. Welcome sa harapan ng Diyos. Kaya sila, for God so loved the world. Hindi sinabi ng Bible, for God so loved you or son. Hindi sinabi ng Diyos, for God so loved the living person. But world, inhabitants, lahat ng tao, mahal ng Panginoon. So the answer is yes, Jesus does welcome all kinds of people. No matter what kind of sinner we are. Diba? No matter what kind of sinners we are, Jesus welcome us. Welcome tayo ni Lord. No matter what sin we have done, Jesus is happy to have you. No matter ang mga kasalanan na gawa natin sa harapan ng Diyos, welcome ka kay Jesus. Do you agree? Welcome ka sa ating Panginoon Jesus. He is happy to have you as a followers, as a believers, as a disciple. Di ba? Yung mga tax collector, mga magnanakaw ng buwis. Hanggang ngayon, itong problema na ito ay nangyayari sa ating bansa. Mga prostitute, mga lower singers in society become His followers. Kasi welcome ng Diyos ang lahat ng tao na lalapit sa Kanya. Can you say amen? He will not reject us. He will not reject anyone kapag lumapit sa Kanya. Can you say amen? But, subalit, but He did not welcome their sin or allow them to follow without changing their lives. Welcome ni Lord ang lahat ng tao, pero hindi welcome ang kasalanan. Kaya kailangan baguhin natin, talikuran natin ang lahat ng hindi maganda at magbago tayo ng ating buhay at direksyon ng ating buhay. Can you say amen? To walk with Him, we must repent of our sins and change our direction. The same thing that we need to give up is your own way of life. Your way of life. Ang iyong paraan ng pamumuhay. Okay? So, lahat ng mga disciple, itong apat na disciples ito, ay kilala sila bilang mga mangingisda. At ito ang kanilang profession. Ito yung kanilang job. Ito yung kanilang trabaho. Ito yung kanilang hanap buhay. Ito yung means of living sa kanila. They grow up next to the Sea of Galilee. At ang kanilang profession, yung Galilee kasi, ang kanilang profession, yung mga Galilee, ang kanilang profession ay mga ngisda. Yung kanilang talagang hanap buhay. Pinaka-main na livelihood nila
ay mga isda. So yung mga anak na lalaki, expecting yun, na paglaki ay sila yung magmamana sa trabaho, ang hanap buhay ng kanilang mga magulang. Sige? So, para sa kanila is to be fishing and persevere in the career would be unimaginable. Di ba? Tama ba ba? Yung mayroong work, mayroong mga nakasanayan na trabaho. Dahil ito yung profession na kinuha mo, ang ginagbago na ngayon ang trabaho na hindi familiar sa iyo, talagang unimaginable. Halimbawa, ito si King ay lesson teacher. Then, okay lang sa kanyang trabaho ngayon, call center video, mayroon pang related. Ha? Kasi communication pa rin yun. Teaching is communication. Pero pag pumunta siya sa ibang sa ibang profession, talagang malilibago siya. Ina, so ito mga disciple na ito, mula sa kanilang profession na isang mga isda, at sumunod sila kay Jesus. Ito po ay pag-give up ng kanilang sarili, paraan ng kanilang pamumuhay. Tama ba? Kami sila. But the disciples were willing to give up to follow Jesus. Following Jesus changed their identity, changed the direction of their lives. Okay. The third thing na dapat natin i-give up sa ating buhay ay yourself. Yung ating sarili. Yan. Bilang minute, sabi ni Jesus, did Jesus know his disciples? If anyone would come after me, let him deny himself and pick up his cross and follow me. So we need to give up ourselves. Kasi yung ating sarili ay mga sarili. Yan na. Kaya siya na. Ha? Lagi natin pinipili ang ating sarili. Lagi natin inuuna ang ating sarili. So the things that we need to give up in order to go in the same direction with Jesus is ourselves. Kaya siya na. Yung ating mga sarili. So, following Jesus meant dying themselves. So, yung mga disciples, they follow Jesus. That means they die themselves. Amen? Ano po ba ang mga possible na trabaho ng mga disciples? From being a fisherman and to follow Jesus. Ano ang kanilang asahan? Na kanilang job? Na kanilang job or trabaho? Bilang disciple? Long hours works. Mahabang oras na kanilang trabaho. Hallelujah. What else? Lots of overtime. Maraming overtime. Kasi si Jesus, di ba? Ay, kahit gabi, sila po ay naglalakad, pumupunta sa iba't ibang lugar. What else? Ang kanilang asahan, must be willing to work on weekends. Wala silang pahinga. Ano ba? Compensation. Underpaid. Walang tiyak ng kanilang sahod. Okay? Walang tiyak kung sila ay mayroong income, mayroong silang sahod, walang natiyahan. They were underpaid. No insurance. No pensions. Kaya nasa Bible gusto lang eh. Talagang ito na yung sa amin. Binadownload na orientation sa amin.
nasa ministry, pagpapastor, walang tiyak na income. Kaya nga ang tawag sa amin, hindi salary, honorarium. Pag sinabing honorarium, yun po yung, talking. Dahil hindi kaya bayaran ang iyong service. That's the word honorarium. Okay? Yun po yung orientation sa amin. Walang insurance. Kaya, yung mga pastor na tumatanda, pagtanda, walang burial, no insurance. Kailan lang, yung aking kaibigan pastor namatay, 3 days bago ilabas sa ospital. Tatlong araw bago ilabas sa ospital kasi walang pambayad sa ospital. Ginawa ko, nag-explain ako sa mga kaibigan. Tulungan natin yung ating kaibigan pastor. After 3 days na ilabas, yan ang price sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? You see, amen? Hallelujah. No vision. Kasi walang diseases. Walang pag-ibig. Okay? May pag-ibig. May pag-ibig ng mga pastor. May pag-ibig ng Lord. Amen? Pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Yan ang pag-ibig namin. No housing plans. No big vacation. Hindi katulad sa mga trabaho sa kampanya na mayroong mga vacation. Ano yan? Vacation day, sick leave, yeah? Kaya nasa bakasyon sila, sumasahod sila. Di ba kayo? Libre na kayo naman dyan. So, denying yourselves to be and obey the boss of faith in every area of our lives. Amen? So, ang application natin is, what in your life do you need to give up in order to follow Jesus? Ano ang mayroon sa buhay natin na kailangan natin isang tabi, i-give up upang sumunod sa ating Panginoon Jesus? If Jesus or is Jesus the first place in your life? Ang Panginoon Jesus ba ay pinakauna sa buhay mo? Or sa iyong career? Do you need to turn down some job offers in order to make sure that God is taking the priority in your life? Yung mayroon bang trabaho na kailangan natin i-give up dahil wala na tayo time kay Lord? Hindi tayo makapagsindo. So there are a lot of things na kailangan natin i-give up para sumunod tayo sa same direction ng ating Panginoon Jesus. Kami siya. We cannot serve the Master. Di ba? Sabi ni Jesus. Ang Panginoon Jesus mismo nagsasabi, you cannot serve the Master. We cannot serve God at the same time the world. Amen? Hallelujah. So, the second aspect, patapos na po tayo, the second aspect of living with Christ is being in a state with Him. Being in a state with Him, umakbang kasabay ng ating Panginoon Jesus. That means, anong ibig sabihin? Walking at the same speed as God is walking. Ang ibig sabihin na kapatid, na being in step with the Lord is walking at the same speed as God is walking. Amen. Hallelujah. Di ba? Kapag mayroon kang kasabay maglakad, di ba? Pag maglakad kayo, ang speed yung parehas, di ba?
yung bilis nyo parehas, yung bagal parehas, kung magbagal ang isa, mabagal ka rin, di ba? Ha? Kung bumilis ang kasama mo, kung mabilis din yung hakbang mo, ganun na, tama ko na. So, we need to walk at the same speed with God. Kalisin na. Alam mo ba ng ating Panginoon Jesus, na ang ating Panginoon Jesus, ang estimated na lakad at ating Panginoon Jesus sa kanyang ministeryo dito sa lupa is 3,150 miles or 5,000 kilometers. Yung distance between the Philippines and Israel almost parehas. Yun po yung kanyang, yun po yung haba ng kanyang binakbahay ng ating Panginoon Jesus. Now in verse 19, he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Follow me. So, let us walk with the same speed as the Lord walked. Amen? Kanisin na. Nung si Jesus, tinawag ng kanyang mga disciple, ang sabi niya, follow me. They were going with the same direction, side by side with Jesus. They walked side by side. Amen? Ano ba ang side by side? Katabi mo. Di gagawin eh. Di ko ba? Katabi mo. Side by side. Ano ang ginawa ni Enoch sa kanyang buwan? He walked with God side by side. He walked with God. We are not to be passive in our walking with the Lord. Do you agree with me? Huh? Hindi tayo maging passive sa ating paglilingkod, sa ating paglakad kasama ng Panginoon. So being a stick with God is we are not to be passive. Hindi dapat tayo passive sa ating paglakad kasama ng Panginoon Jesus. The Christian life is to be an active one. Amen. And we are not to be sinners. Amen. We are not just resting or relaxing. Dapat continuous movement natin. Dahil ang Panginoon Jesus ay hindi humihinto, ang Diyos ay hindi tumipigil. Tuloy-tuloy. Di ko ba? So we are not sinners. Sabi mo sa katabi, we are not sinners. Hindi dapat tayo laging nakakalimutan. We are to walk with Him. Kailangan natin lumakad kasama ng Panginoon Jesus. Kanisin. So let us commit to walk and stay with Jesus. Not giving out in front of Him. Huwag ka mauna sa Panginoon. Amen. Huwag ka mauna. Sa plano ng Diyos. Walk with Him side by side. Dapat katabi mo si Jesus. Huwag ka mauna. Kasi ang tendency, pwede mo iwan ang Panginoon. Amen. Yun ang tendency kapag mauna tayo sa Diyos. Ang tendency na iiwan natin ang Panginoon. At huwag ka rin mahuli. Sapagkat ang tendency niya ay mag-slow down ka. Walk side by side with Jesus. Amen. Huwag ka mag-slow down. Dapat same yung speed ng speed mo. Tulad ng lakad ng ating Panginoon Diyos. Amen. Do you agree with me? Not lagging behind Jesus. It's slow down action. Diba? Yun naman tayo, mabagal na mabilos, magdaraw ng linggo, ang gagalaki ng bilos. Amen. Diba? Sabi mo ka sa sabi mo, bilis-bilisan mo. Diba? Alas 7 pa lang, alas 8 naman ang gawain. Yeah? Ganun na, yeah? Alas 8 naman ang gawain. Maya-maya na ako babangon. Bangon, alas 7:30. Alas 7:30 pa. 30 minutes pa. Bago alas 8 na, hindi pa handa. Late naman yan mag-start.
You're a family for 5 years to live on this earth. Can you say amen? Can you say amen? Hallelujah. So, huwag tayo mag-slow down sa ating paglilingkod kay Lord. Huwag tayo mag-slow down sa ating pagsunod sa Panginoon. Di ba? Speed dapat tayo sa Panginoon. Pag sinabi ni Jesus, go! Go! Ay, inan. Kaya napakalaga na tayo ay nasa kay Kristo. Nasa yung aking bulan dito. Wala na. Kaya napakalaga na tayo kay Kristo. Dahil sa ayaw at sa gusto mo kung ikaw ay kay Kristo, kung saan si Jesus nandoon ka. Ilan? Nga napakalaga na dapat tayo ay nasa kay Kristo. Praise the Lord. Mga young people, lagi kong kinukuha ko yung attention. Because I do believe na i-raise up kayo ni Lord para sa church natin. Para sa next generation ng church natin. Can you see any young people? Do you agree with me? Young people, huwag kang mauna sa kalooban ng Diyos. Huwag mong pangulangan ang gamit ng Diyos sa buhay. Huwag kang mauna. At huwag rin magpapakinggan ng iba. Do you agree? Go side by side with Jesus. Huwag kang muna. Huwag mong pangulangan si Lord. Bata ka ka. Diba? Yan. Huwag mong pangulangan si Lord sa ideal na person para sa tall, dark, and handsome. Huwag mong pangulangan si Lord. May tamang ka lang mo. Diba? Yan dito, do you agree with me? Mga lalaki. Mga lalaki, huwag mong pangulangan si Lord. Huwag mong pangulangan si Lord. At sa iyong paglilingkod sa Panginoon, huwag kang pabagalaw. Huwag kang magpaiwan sa ating Diyos. Just to close this message, when you live and walk with Jesus, your life will be changed. Kapag mamuhay ka at lumabad kasama ni Kristo, kasama ng ating Panginoon Jesus, ang buhay mo ay mababago. Do you agree with me? When you live in Jesus, that means going in the same direction with Him and being in step with Him, then your life will be changed. Your life will be transformed. Maniwala ka ng people. Mga kabataan, ang bawat isa sa akin dito, maniwala kapag mamuhay ka at lumakad sa kasama ng ating Panginoon Jesus, ang buhay mo ay mababago. Di ba ba? Ang buhay mo ay mababago. You will never be the same again. Your life will never be the same again. So yung mga disciple, nagsimula sila sa pagsunod sa ating Panginoon Jesus as a regular people. They were not well educated, nor influencer sila. Hindi sila well educated. Hindi rin sila yung mga tinatawag na malawak ang kanilang influence. In fact, sa kadalasan, nasusubukan sila ni Jesus that they argue each other kung sino ang greater sa kanila. Lagi silang nagtatalo-talo kung sino ang magiging dakila sa kanila, kung sino ang upo sa kanan sa kaliwa ng ating Panginoon Jesus. But when Jesus was arrested, most of them ran off. In fact, si Peter, he made a vow to give his life for Jesus. Nangako siya, Lord, dadaan sila sa aking bangkay. Iaahalin ko yung buhay para siya. Pero, pinakauna ng tumakbo kung si Jesus ay inaris. At idinalay pa ang ating Panginoon Jesus. But as we walk with Jesus,
and observing His model, His life, His prayer, His teaching, their lives were plunged. Nabago yung kanilang buhay. Amen? Because they walk with Jesus. So when we live and walk with Him, your life will never be the same. God will transform us. God will change us. Can you see na? Tayo ibabaguhin ng ating Jesus. So, gawin natin target. Gawin natin pinaka-aim sa buhay natin is to walk with Jesus. Living with Jesus is our constant aim. Amen? Can you say amen? Go with the same direction. Go with the same speed. Like the speed of God. Like the speed of Jesus. Can you say that? In God will bless you and transform your life. Do you agree with me? So next Sunday, I will be talking to you about the advantages of a life living with Jesus. Are you excited for that? Kaya na tayo ngayon sa kasi. Alikin natin yung praise song, yung pangalawang song. Hallelujah. I like that song.